Natagpuan ang isang patay na balyena sa baybayin ng Barangay Gabi sa Gigantes Islands, Iloilo. Nasa 11 metro ang haba nito at may bigat na 1,000 kilo. Sa isang isla dito sa Iloilo ay meron isang kakaibang estatwa sa tabi lamang ng dalampasigan. Ano nga ba ito? At saan ito matatagpuan? Tara, tuklasin natin ang ganda ng Iloilo. Dito sa isla ng Gigantes Sur, susubukan namin ngayon maghabal-habal. Ay, magandang hapon po. Magandang hapon. Saan po si Kuya? Dahil masarap yung kain. Good hapon po. This is how we play in Gigantes. Okay, game. Gandang hapon po. Yan, ito lang talaga yung way na transportasyon dito. Okay. Before wala pa tong mga motorsiklo, mga Nalakad namin sir papunta Dragon Fruits. ilang oras, sir? Baka 30 minutes yata o 5 minutes. Tagal din Solid, nakapaghabal-habal tayo dito sa Gigantes Sur. Paano po yung mga tubig nyo dito? Tubig? Daming dito balon sir. Daming dito tubig. May balon din dito. Ayos. Mga ilang minuto, sir, yung biyahe natin pa Scallops Farm. Ito na sir. 5 minutes na lang. 5 minutes na lang. Okay. Basta pag magkahabal-habal kayo, coordinate nyo lang sa mga tour guide nyo. Sila na yung sasama sa inyo sa mga pupuntahan. At mas safe na sila yung kasama nyo. Dito, sir, sa isla, may mga pulis ba dito? Meron rin. Coast Guard yung nag-ano. Sa akin, nabili ng bigas pa, sir. Bayan minsan dito. Bayan pa. Ito, sir, sir? Paaralan? Para na lang elementary. Barangay Gabi. May mo na nakita to, Pakita natin kung anong mga meron dito sa isla. Kasi usual, di ba, pag nagpupunta dito sa isla ng Gigantes, doon lang sila sa Bukana. Hindi na sila napunta dito sa loob-loob. Hindi na lang sir. Barangay Gabi to, sir. Yes. Anong pangunahing hanap buhay ng mga tao dito, sir? Scallop. Tapos crabs. May ibang klase na mga nahuli naman lang. Para makakain yung mga pamilya nila. Yung mga nag-island hopping din dito sa part na to? Wala. Yun yung Diretso pa tayo. pero dyan ang sarap. Grabe, ganyan kakipot yung kalsada, Woo! Kipot. Sarap ya. Dito sa gitna lang ng isla or pinahinga namin, merong tindahan na pagmamayari ni Cap. Ni Kapitan. Ayan po si Cap. Gandang hapon po, Cap. Kasi dito pa lang along the way papunta dun sa Scallops Farm, may makikita mo na sa kalsada na merong mga scallops na shell. Ayan, Usually, sinasabi nila dito, after nilang kainin, ay tinatambak lang nila sa kanilang kalsada para magdagdag ng, ng level ng lupa. Ayan, dito sa nilalakaran namin, puro scallops na shell na yung makikita namin. Ayan. Dami scallops, Hanggang dito may nag-processing na dito hanggang diyan kahit maulan, mainit. Kaso ngayon medyo kunti na yung mahuhuli na scallop kasi gaya ng medyo malalim ng sisisirin. Tapos inaano na rin kasi ng barangay sir, kailangan yung mga ganito na kalapad talaga. Malaki na dapat, hindi na yung maliliit. Hindi maliliit. So parang nire-regulate na rin yung scallops. Ano na ng mga opisyalis. Well, yung bahay dito puro scallops. Yan dito. Puro shell. Ito yung gusto kong makakita sa video nila. Dito, abot pa dito yung dagat dati. Oo.
medyo bundok talaga. Mm. Duman, Oo. bali yung 90% din doon nakakabuhayan nila, scallop din. Sa kabila din. Oo, sa barangay, sa norte. Tapos dito naman sa Gabi na barangay, bali yung hanap buhay dito ng tao 90% din scallop. Oo. Tapos iba pusit, ganon. Andito na po tayo sa Barangay Gabi, yung tinatawag na Scallop Island po. So, ang pinaka main source dito ng pamumuhay nila mga nasa 90% po. Bali, ito yung nagsisisid ng scallop. Bali, yung scallop po, sir, bali wild yun. Bali, sinisisid gamit po compressor. So, buwis buhay din yun. Kasi ngayon, medyo kaunti na, tapos malalim na rin, delikado na. Pwede kang maparalisado pag medyo mahina ka at saka hindi ka na sa kondisyon pag nagsisid. So, itong mga shell po, sir, bali dito, tambak to hanggang doon. Yung shoreline, hanggang doon yun, sa likod. Dito, tambak na to ng scallop kasi dito lang nilalagay yung mga dito sa gilid-gilid, dito sila pinaprocessing nila yung mga met or half shell yung pinapadala sa Maynila. O Nakakain po sa resto. yun. Tapos yung tawag yung half shell na yun, tapos yung sa mga restaurant, bali via online yung transaksyon nila. Dito yung galing. Tapos bali yung norte, ito naman po, makikita nyo naman. Nung dati, ang per kilo ng scallop is 110 lang po. Ganyan. Tapos sa ngayon ang kilo ng scallop nasa 200 na siguro. Bali sir, yung Bukanting Naligaw, mga 2017 yun. Kikita mo yun sa gitna yun, no? Yung doon sa yan, namatay, kinuha ng mga tao. Tapos nilibing sila dito. Tapos ginawa silang parang pitso, parang mapuntahan din mga turista na makikita din nila. So yan, hinatid tayo dito ni Sir Robert, Sir Ricky, at Sir Angie. Ito sila. Yung ating, nakisuyo pa tayo maging cameraman, Sir Angie, Sir Robert, at Sir Ricky. Yan. Sila yung kasama natin kanina sa island hopping dito sa Isla Gigantes. Then sila din yung sumama dito sa atin sa paghahabal-habal. Papunta dito sa kabilang isla, kabilang part ng, or sa likod na part ng Lantangan. Lantangan, yan. So dito sa parting to ay makikita mo yung Gigantes Norte. Then may natuklasan kami dito na dito pala sa gitna ng between Gigantes Sur at Gigantes Norte ay merong butanding na namatay dati. At bilang respeto ng mga tao dito sa kalikasan at mga ganong hayop ay ginawa nila ng rebulto. So tara, tingnan natin yung rebulto. So mapapansin nyo rin dito, itong lupa natin na kinatutungtungan natin ay puno ng shell. Itong shell na to, ito yung mga scallops na na-harvest ng mga tao dito sa karagatan. Yan. So nakwento nga ni Sir Robert, tsaka Sir Angie, tsaka Sir Ricky yung tungkol sa scallops na yun. Tara, baba tayo, tingnan natin yung yung butanding. Wow, tamo, makikita nyo. Ito, naglalakihan yung shell dito sa isla. So, siguro ganito kataas yung shell na makikita nyo to. Pantay ng, tingnan nyo to, pantay ng bundok na to, ay puro shell. Tara, tingnan natin. Yan. Ito, kita nyo? Yung ganito kataas na lupa ay puro shell ng scallops. So, ganun kadami ang scallops na makikita dito sa isla. Tara. Dami shell, oh. So dapat mag-ingat kayo dito kasi yung mga shell medyo may tusok na patusok na baka makasugat sa mga paa ninyo, kaya dapat medyo maayos yung tsinelas nyo. Tara, dito. Okay. Dito sa parting to, may lokal tayo nakita. Ay, Gago. ay, hindi pala ito lokal. Sorry. Ito pala si James Padran. Yan. Kasama natin to. Tsaka si Nanay. Yan. So, taas tayo dito. Makikita natin yung ito na mismo yung tinatawag na nicho ng butanding dito sa may Gigantes Sur. Napakaganda. Hindi ko akalain na may ganito pala dito na nicho. So, bilang respeto dun sa butanding, ginawa nila ng kabaong o nicho itong butanding, pero hugis butanding din. Pwedeng tumutong dito?
Pwede mo tungtong. Yan. Grabe. So yun oh. Tingnan natin, tamo. Ganon kahaba yung butanding. So ganito kalaki yung butanding na namatay dito sa parting dagat. Dito nila nilibing eksakto yung butanding. Kaya yung katawan niya, hinubog yung nicho dito sa tabi ng isla. Kasi doon nila nakuha yung butanding sa parting yon. Tapos dito nila nilibing yung butanding. So yung pagkakahubog nila ng butanding ay meron ding pins. Di ba? Meron din pins. So talagang butanding talaga siya. Tapos meron ding mata and yung mga kamay niya. May tuturo ko sa inyong magic. Gusto niyo na magic? Oo. Tapos mamaya lalapit tayo dun sa isang lalaki na yun. Paglapit natin, sasabihin natin. Angkol! Okay, game ha? Game ha? 1, 2, 3, go! Angkol! 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 We are not this of the world! Ayan si Mac. Nababalutan ng mga bata si Mac habang nagpapalipad ng drone. Ang galing. Mac, buhay ka pa? Yes! Salamat! Thank you! High five! High five! guys! High five! High five! High five! Kinatuto ba? Oy, stay in school ha! Aral Aral maigi! mabuti. Yun. Oh, para maging Anong gagawin? Anong gusto niyong paglaki? Oh. Sino muna? Ikaw, pulis! Ikaw, anong gusto mo paglaki? Ha? Si Man. O, ikaw? Si Man. Pulis! Pero may sticker na! May sticker na! Pero dapat, pagbalik namin dito, dapat may isa na sa inyo, si Man, Pulis. Gago pare, matagal pa yun. Di, syempre, mali mo, makabalik tayo agad dito na. Pag nakabalik tayo Pag kaagad, nakabalik tayo. teenager pa lang sila pare. Ayaw nga. Pero, balang araw, ito pa rin yung pangarap. Oo. Anong gagawin para ito pa rin yung pangarap? Nag-aaral. mabuti. Nag-aaral mabuti. Ah. Oo. Tapos susunod sa Sa uso. uso. Ay, hindi. Sorry. Nag-aaral mabuti, susunod sa magulang. Diba? Kasi yung magulang natin, alam nila lahat. Papunta pa lang tayo, pabalik na yung magulang natin. Diba? Yan yung gagawin nyo, no? So, apir tayo, apir. Oh, 1, 2, 3, cheer! 1, 2, 3, angkol! Gago! Ano ba? Hey! Thank you!